Bakit ganito? Maraming natatawa, maraming hindi nakakaintindi. Naguguluhan sa kanilang nakikita. Isang kamay sa imahe ng Poong Nazareno na hiwalay sa kanyang katawan at ginamit ng mga pari upang gawing panalangin sa mga deboto. Ito ba ay nakasulat sa Biblia? Saan nakasulat sa Biblia ang kahawig na aral ng ito? Ito ba ay naaayon sa kautusan ng Panginoong Diyos? Hindi ba malinaw na gawa-gawa lamang ito ng tao? Alamin ang kasagutan sa likod ng kontrobersal na kamay ng Poong Nazareno. Kwento at babala. Sa larangan ng pananampalatayang Katoliko, maraming pangyayari na hindi madaling maiintindihan ng walang pagsaliksik sa katotohanan. Lalo na sa mga hindi kabilang sa Iglesia Katolika Romana. Mga kaibigan, ilang beses mo na bang narinig na himalang nahiwalay ang kamay ng Nazareno o nasunog daw kaya naging itim? Mga pangyayaring may malalim na misteryo na hindi matutuklasan sa pamamagitan ng mga mata lamang. Pero paano kung sabihin ko sa iyo? Ang lahat ng iyon ay may ibang katotohanan. Sa napakamaraming relihiyon sa buong mundo, ang Iglesia Katolika Romana lamang ang humahawak ng mga aral na hindi literal. Ito ay nakabase sa malalim na kahulugang nagmula pa sa kanyang pagsilang sa bayan ng Jerusalem. Kaya kapag hindi ka muna magsaliksik ng maigi bago mo husgahan ang Katoliko, maaring sabihin mo na walang kwenta ang aral nito. Pero kung may prinsipyo ka naman at mapagmasid sa katotohanan, tiyak na maiintindihan mo ang mga bagay na nangyayari sa loob ng simbahang Katoliko. Tulad ng pangyayari sa Cebu na pinatong ng pari ang isang kamay ng Poong Nazareno na nahiwalay sa kanyang katawan. Hindi na ito bago pa na kontrobersal para sa mga deboto ng Poon. Tuwing may napopost sa social media na ipinapatong ng pari ang orihinal na kamay ng Poong Nazareno sa noo ng mga deboto, alam nyo ba kung ano ang laging nasa komento? Ito ang mababasa natin. Tingnan ninyo, yan parang may mahika ang kahoy. Puro pamahiin at yan ay Diyos-Diyosan, nakakatawa sila. Sabihin natin na po nga parang nakakatawa, pero para sa mga Katoliko na may malalim na debosyon at pagkakaintindi, ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Ngayon, dalawang tanong ang sasagutin natin. Una, ang pagpapatong ba ng kamay sa ulo ay utos ng Diyos? Pangalawa, bakit kailangan pang gumamit ng kamay ng Nazareno o anumang bagay? Narito ang simpleng sagot. Hindi ito imbento ng pari o ng simbahan. Ito mismo ang ginawa at itinuro ng Diyos. Sa Lumang Tipan, sa aklat ng Genesis 48:14, ganito ang mababasa. Ipinatong ni Jacob ang kamay sa ulo ng kanyang mga apo para basbasan sila. Sa Bagong Tipan naman, ayon sa Mateo 19:15, ipinatong mismo ni Jesus ang kanyang kamay sa mga bata at sa mga may sakit para sa pagpapala at gumaling sa kanilang mga karamdaman. At ginawa rin ito ni na Pedro at Pablo sa aklat ng mga Gawa 8:17. Kaya malinaw, ang pagpapatong ng kamay ay hindi labag. Ito ang paraan ng Diyos para ipakita na Siya ang nagpapala. Pangalawang tanong, bakit gumagamit pa ng kamay o mga bagay? Simpleng sagot, dahil ganito gumawa ang Diyos. Gumagamit Siya ng mga bagay na konektado sa Kanya bilang instrumento na makikita sa bawat mata ng mga mananampalataya. Una, alam naman ng mga Katoliko na hindi sinasamba ang kahoy dahil ang kapangyarihan ay wala sa kamay ng imaheng Nazareno kundi nasa Diyos. Ang kamay ay tulay lang. Sa Biblia naman, ayon sa aklat ng Exodo 30:29, sinabi ng Diyos, ang lahat ng mahipo sa mga bagay na banal ay magiging banal. Narito ang patotoo. Sa aklat ng Pangalawang Hari 13:21, kahit ang bangkay ni Eliseo ay nagbigay buhay sa patay, ayon sa pangyayari. Nang ipatong nila ang bangkay sa libingan ng propeta, biglang tumayo ang patay na nabuhay nang hindi dahil ito ay nakapatong sa buto, kundi dahil sa Diyos na kasama ni Eliseo. Sa Bagong Tipan naman,
Nasusulat sa mga Gawa 19:12 na ang panyong nahawakan kay Pablo ay nagpapagaling ng mga may sakit. Ito ay hindi dahil sa tela kundi dahil sa Diyos na gumamit nito. At ang isa sa pinakaimportante sa lahat ay ang paniniwala ng isang deboto sa oras na ipatong sa kanyang ulo ang kamay ng Nazareno. Sa oras na ito ay sumasalamin sa isang nangyayaring himala sa panahon ni Jesus na mababasa sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo 9:21. Isang babaeng may sakit ay humipo lang sa damit ni Jesus at gumaling. Hindi dahil sa damit, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ganoon din sa kamay ng Nazareno. Bahagi ito ng imahen na daan-daang taon nang inilaan kay Jesus. Ginagamit ito para iparamdam sa isang deboto na naniniwala nito. Ito ang pagpapala ni Jesus sa iyo, na naniniwala sa mga instrumento na banal kahit hindi mo lubos na maunawaan ang lahat ng detalye. Wasto ito dahil hindi ka nagtitiwala sa kahoy, kundi nagtitiwala ka sa Diyos na konektado rito. Ayon sa Catechism of the Catholic Church number 1159, ang paggalang sa mga banal na imahen ay hindi pagtitiwala sa kanila mismo, kundi sa kung ano ang kinakatawan nila. Kaya ang totoong paniniwala ng isang deboto ay ang kahoy ay walang kapangyarihan upang bigyan siya ng pagpapala, kundi siya ay naniniwala na ang Diyos ay gumamit ng mga bagay bilang sagisag ng kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin, hindi kailangang alam mo ang bawat detalye ng kasaysayan o dahilan. Ang mahalaga, kilala mo kung sino ang kinakatawan ng kamay na iyan. Ang deboto ay hindi nagtitiwala sa putol na kahoy, kundi nagtitiwala siya kay Jesus na nagmamay-ari ng kamay na nakapatong sa kanyang ulo. Ang aral ng ito ay nakaukit sa isang parte ng kasulatan, kung saan ang tinapay ay may mahalagang koneksyon sa katawan ni Kristo. Ayon kay Jesus sa Ebanghelyo ni Apostol Juan 6:51 na ang tinapay ay ang kanyang katawan. At sinabi niya ang salitang ito, "Gawin niyo ito para sa pag-alaala sa akin." Ang mga salitang ito ang pinakapuso ng huling hapunan at nagtuturo ito ng mahalagang katotohanan. Ang Diyos mismo ang nagtakda na gumamit tayo ng mga nakikita at materyal na bagay upang alalahanin ang kanyang pagmamahal. Kung ang simpleng tinapay at alak ay ginamit ng Diyos bilang paalala sa kanyang sakripisyo, hindi rin labag sa katotohanan na ang mga bagay na nauugnay sa kanya tulad ng imahen, mga relikya o bagay na minahal natin ay maaaring magsilbing paalala. Sa talatang ito, malinaw na hindi nagkakamali ang simbahang Katoliko na gumamit ng isang bahagi ng imahe sa katawan ng Poong Nazareno upang ipapahayag na ito ay may koneksyon sa aral ng Biblia. Kaya masasabi natin nagkamali ang mga komentong hindi ito paraan na galing sa Diyos. Dahil malinaw na wala itong nilabag na utos bagkus ginawa lamang ng mga pari. Kung ano ang dapat sundin na naaayon sa Biblia. Kaya hindi natin matatanggihan ang katotohanan na ang pagpapatong sa ulo ay galing mismo sa Diyos at ang paggamit ng kamay ay sumusunod sa paraan ng Diyos. Huwag husgahan bilang pamahiin. Huwag isipin na sinasamba ang kahoy. Ang tanging mahalaga, ang pagpapala ay galing kay Jesus Nazareno na tanging ang paniniwala lamang ng isang deboto ang nakakaintindi. Ang pinakamalaking tanong ngayon, bakit nahiwalay at bakit ginagamit? Ang sabi ng iba, himalang nahiwalay ang kamay niya. Pero ang totoo, sadyang inalis ito noong huling bahagi ng 1980s hanggang kalagitnaan ng 1990s sa utos ng Arsobispo ng Maynila. Bakit? Dahil sa tagal ng panahon at paghila sa prosesyon, lumuluwag na ang mga bahagi nito. Kung hindi ito gagawin, baka tuluyang masira at mawala ang orihinal na imahen. Ang orihinal na ulo, kamay at paa ay inilagay sa bagong katawan. Ito ang tinatawag na venerado. Ang dinadala sa prosesyon o vikaryo ay may orihinal na katawan, pero kopya na ang ulo at kamay. Sa makatuwid, ang orihinal na kamay ay itinatago at ginagamit ng pari para ipagpalain ang mga deboto. Ito ay tulay, hindi Diyos.
Ipinapaalala nito na si Jesus mismo ang umaabot, humahawak at nagpapala sa iyo na uunawaan natin kung bakit nagugulat o tumatawa ang iba. Pero ang Diyos ay naging tao, may katawan, upang madama natin siya. Kapag idinikit ito sa noo mo, hindi ito mahika. Ito ay paalala na hindi ka nag-iisa sa iyong paghihirap. Para sa mga tumatawa, hindi natin sinasabing mali ang inyong pananampalataya. Ang sinasabi lang namin, huwag niyong husgahan ang aming puso batay sa inyong pananaw. Iisa lang ang nilalapitan natin. Si Jesus Nazareno. Kaya tandaan natin, ang pagiging itim niya ay bahagi ng kasaysayan. Ang pagkakahiwalay ng kamay ay para sa pag-iingat. Ang paggamit dito ay nakaugat sa Biblia at pagmamahal ng Diyos. Huwag tayong magpagalingan kung sino ang mas tama. Ang mahalaga, kilala ba natin ang tunay na aral ng Panginoon? Mayroon ba tayong sapat na kaalaman tungkol sa mga bagay ng nais ng Diyos na gamitin upang mabuo ang paniniwalang Kristiyano? Katulad ng Biblia, na mula sa tradisyon, hindi sana alam ng buong mundo na may Diyos na mapagmahal kung walang mga sulat na magsilbing paalaala kung paano natin mahalin at respetuhin ang Diyos. Ito po si Kuya Tem. Maraming salamat sa inyong panonood.